morning, everyone, especially to our instructor, ma'am. Welcome to Group 1's video report. Our topic for today is all about isomerism. I am Via May Angel Serperante, and I'll be discussing the introduction and the definition of isomerism. Ang isomerism ay isang mahalagang concept in chemistry na magpapaliwanag kung paano ang substances or sustansya na maaring magkaroon ng parehong chemical formula pero may magkakaibang structures o pagkakaayos ng mga atom. Dahil sa pagkakaibang ito, ang mga isomer ay maaring nang magkaroon ng physical at chemical na katangian. Bagaman, may parehong uri at bilang ng mga atom sila. So, let's define what is isomerism. Isomerism is the phenomenon where two or more compounds have the same molecular formula but different structural or spatial arrangement of their atoms. So, ang isomerism ay tumutukoy sa isang particular na pangyayari sa chemistry, na kung saan ang mga substances or yung sustansya ay may parehong chemical na formula pero magkaiba ang mga atom nila. So, sa madaling salita, ang isomerism ay pareho ang mga elements nila, pero iba ang pagkakaayos. So, example nito ay yung butane and isobutane. So, tinawag sila na isomerism or yung isomer dahil pareho silang ng chemical formula which is C4H10, ibig sabihin is 4 na carbon and 10 na hydrogen. So, magkapareho sila ng chemical formula or yung elements niya, pero magkakaiba yung structures nila o yung pagkakaayos ng atoms nila. So, I hope you understood my report. Thank you, and let's proceed to the next reporter. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And good morning. Today I will be discussing the importance of isomerism. Isomerism is important because it helps explain why some substances behave differently despite having the same formula. Ipinapaliwanag nito kung bakit may mga substance na magkaiba ang ugali o katangian kahit pareho lang ang chemical formula nila. Ibig sabihin, pareho sila ng bilang ng atoms ngunit iba ang pagkakaayos kaya iba ang reaction o epekto. Number two is it is important in fields like medicine, biology, food, chemistry, and industry. Mahalaga ito sa mga larangan tulad ng medisina, biology, food chemistry, at industriya. Halimbawa sa gamot, ang kaunting pagbabago sa ayos ng molecule ay pwedeng magbago ng epekto sa katawan. Number 3, it helps scientists design useful product such as a drug and plastic. Tumutulong ito sa mga sintipiko ng paggawa ng kapaki-pakinabang na produkto tulad ng mga gamot, plastic, at iba pang kemikal. Dahil sa isomerism, mas maintindihan nila kung anong structure ang dapat gawin para maging ligtas at epektibo ang produkto. Good afternoon everyone, especially sa iyo ma'am. So, ang aking topic is structural constitutional isomerism. Structural isomers are compounds na magkakaroon ng molecular formula pero magkaiba ang arrangement ng atoms sa structure. Ibig sabihin, same number of atoms pero ibang pagkakakonect. So, types of structural isomerism. Number 1 is chain isomerism. Magkapareho ng formula pero magkaiba ang carbon chain arrangement. Isang diretso, isang branch. Example is C5H12, pentane and straight chain. Isopentane branch. Number 2 is
position isomerism. So sa position isomerism, magkakapareho ang skeleton pero magkaiba ang position ng functional group or double bond. Example is C3H60 propane 2OL. Propane 2OL. Then number 3 is functional group isomerism. Same formula but different functional groups entirely. Example is C2H60 ethanol alcohol and dimethyl ether. Yun lang po, maraming salamat. So I am the next reporter. So the number 2 is stereoisomerisms. These isomers have the same bonding arrangement but different in how atoms are oriented in space. So ang stereoisomerism ay isang uri ng isomerism kung saan ang mga isomers ay may parehong bonding arrangement ng mga atoms. Ibig sabihin, magkakapareho ang pagkakasunod-sunod ng pagkakabit ng mga atom. Ngunit ang kanilang pinagkaiba ay nasa orientation ng atom sa espasyo. Paano nakaayos ang mga atom sa 3D space? So we have types of stereoisomerism. So the number 1 is geometric isomerism. CIS and trans occurs around double bond or ring structures. So let me explain this, no? So ito ay nangyayari sa paligid ng mga double bond tulad ng sa alkanes o kaya sa mga ring structure. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa kung papaano naka-orient ang mga substitutes groups sa magkabilang panig ng double bonds o ring. Sa CIS isomer, kung ang magkaparehong group ay nasa parehong panig sa same side ng double bond o ring. Sa transfer isomer, kung ang magkaparehong group ay nasa magkaibang panig or sa opposite side ng double bond o ring. So, halimbawa ang 2-butane, ang methyl groups ay pwedeng maging CIS or trans. So, the number 2 is optical isomerism. Isomerism that mirror image of each other like left and right hands. These are called enantiomers. So let me explain this, no? So ang mga isomers na ito ay mirror image ng isa't isa katulad ng kaliwa at kanang kamay. Gayunpaman hindi sila pwedeng pagpatong-patungin or ang mga optical isomer ay tinatawag na enantiomers. So, kadalasan nangyayari ito sa mga compounds na may chiral center. So, isang carbon atom na nakakabit sa 4 na magkakaibang grupo. So, for example, ang mga amino acid, maliban sa glycine, ay may optical isomers. Ang mga ito ay mahalaga sa biology dahil madalas isa lang sa enantiomers ang aktibo sa biological system. So good morning everyone, especially to you mom. So let's talk about the example of isomerism. So the first example is glucose at fructose. Pareho silang may formula na C6H12O6 pero magkaiba ang pagkakaayos ng atoms sa kanilang molecules. So dahil dito, iba ang way ng reaction nila sa katawan at iba rin ang properties nila. So halimbawa is si glucose ay main source of energy ng katawan, habang si fructose naman ay natural sugar na madalas nakikita sa fruits. So example number 2 is cis-BAT2-INI at trans-BAT2-INI. Parehong may formula na C4H8 pero magkaiba sila ng spatial arrangement. So sa cis-BAT2-INI is nasa iisang side ang dalawang CH3 groups. So sa trans-BAT2-INI naman is nasa magkabilang side naman. So dahil sa pagbabago ng posisyon, nag-iba ang boiling point at stability
ng dalawang molecules. So, pinapakita nito na kahit maliit na difference sa arrangement is malaki ang effect sa properties ng compound. So, that's Good day, ma'am. My name is Ros Amina D. Kiwan. My topic is application and isomers. So, ang isomers ay tungkol sa mga molecules na magkapareho ang formula pero magkaiba ang arrangement. So, meron tatlong pagkakaiba-iba. First is medicine. Medicine, same drugs works only in one isomers forms. So, ang medicine ay ang mga gamot na gumagana lang kung nasa tamang isomers sila. Like for example, may dalawang isomers ng isang drug, parehong formula, pero iba ang arrangement. Second is food industry. Certain flavor and scent depend on specific isomers. So, ang food industry ay ang mga pagkaing flavor at scent ay depende rin sa isomer. Like for example, may compound na amoy lemon pero yung isomer nito ay amoy orange kahit same din naman sila ng formula. Third is materials. Materials, polymers and plastic rely on isomer structure for strength and flexibility. Materials sa paggawa ng plastic at polymers, importante ang isomerism dahil nakakaapekto ito sa lakas at flexibility at tibay ng materyales. Salamat. Ang isomerism ay isang napakahalagang konsepto sa chemical dahil pinapakita nito kung paano ang molecule na may parehong chemical formula ay maaari pa rin magpakita ng magkaibang katangian. Nangyayari ito dahil magkaiba ang kanilang struktura o pagkakayos ng mga atom sa espasyo. Sa pag-unawa sa isomerism, mas nagiging madali para sa mga scientist na malaman at kontrolin kung paano kikilos ang isang substance. Halimbawa, sa larangan ng medisina may mga pagkakataon na isang isomer ng gamot ay epektibo, habang isa naman ay maaaring hindi gumana o maging delikado. Mahalaga rin ito sa paggawa ng mga bagong materyales, pabango, flavorings at iba pang produktong chemical na nangangailangan ng tiyak na ayos ng molecule. Sa kabuuan, ang pag-aaral ng isomerism ay tumutulong sa mga chemist na makalikha ng mga ligtas at mas epektibo at mas kapaki-pakinabang na produkto, kaya naman itinuturing ito bilang isang mahalaga at fundamental bahagi ng chemical.